Everyone, sa including Clavillas, and for today's video guys, ayan, pero bago yan guys, pa-like, share, and subscribe ako sa aking YouTube channel, ayan. So medyo nawala tayo ng ilang weeks, ayan, kasi sobrang na-busy na guys, may work na si ate mo, pero kahit may work na si ate mo, still kailangan pa rin na namimiss ko mag-share, ayan. So, ngayon guys, is mag-share lang naman ako sa inyo about sa TikTok affiliate, yung mga experiences ko, ayan, lalo na't hindi na din ako naging active be talaga kay TikTok, and i-share ko sa inyo guys yung mga tips and mga natutunan ko din at the same time na nag-work sa akin na pwede mag-work sa inyo. So, first guys, dito guys sa TikTok affiliate, ayan, dito be is kailangan daw ng 600 followers. Ayan, 600 followers siya guys na kung saan kung kailangan magkaroon ng basket. So, for me guys, if talagang magsisimula kayo na kung saan talagang mag-rebranding kayo or talagang magsisimula kayo, magsimula na kayo. Ayan. So, first, at ang hirap naman maabot ng 600 followers. Meron yan ba iba-ibang bagay. First, it's either i-post mo siya sa social media mo na i-follow ka nila. Hindi ka mababayaran ng pagiging mahiyain mo. Like, hindi yan mababayaran yung hindi yan magpe-pay ng bills mo, hindi ka bibigyan ng income kung sobrang mahiyain ka be. Ayan, 2026 na. Okay, ilabas mo na kung sino ka. Okay, maraming potential na pwedeng dumating sa'yo, lalo na guys sa TikTok affiliate. Ayan, sipag, tiyaga, and ano lang talaga guys, disiplina. So first guys, 600 followers. Yung 600 followers guys, yun kasi yung talagang pinaka-ano niya na kung saan makaka-post ka ng ilang beses sa isang araw. Ayan, kumbaga, ano siya, unlimited din. Okay, so for example guys, gusto nyo talaga mag-start. Una, it's either, ang gagawin nyo is mag-vlog kayo, mag-share kayo ng kung sino kayo, like ganon. Parang ang gagawin mo is mag-share ka ng tips mo or i-share mo yung life mo sa kanila. Yung parang i-share mo sa kanila kung sino ka para umano yung followers mo. Kasi be, may mga iba be, nagpa-follow sila sa'yo kasi unique ka. It's either masaya sila kapag nanonood. And also, may mga ginagawa ka. Like, for example, mahilig ka mag-makeup. O, okay. I-brand mo sa sarili mo, mahilig ka mag-makeup, mahilig ka magluto, or gusto mo na mag-content, or gusto mo mag-daily life, mga mini-vlog, ganon. Hanggang sa maabot mo na yung 600 followers. Okay. Maging consistent ka lang. After nyan, guys, ayan, ang gagawin nyo naman is, ayun na, mag-start na kayo mag-content. Okay, mag-start na kayo. Ang isa guys na maano ko sa inyo is mag-share kayo ng mga products na talagang ginagamit ninyo. Kasi guys, sa ngayon, kapag halimbawa ilang days mo pa lang nagagamit or ginamit mo nga siya, tapos hindi mo naman alam kung paano siya i-explain, yun yung pinaka no-no. Okay, so for me, kung nagsisimula ka sa TikTok affiliate, okay, meron ka ng 600 followers, ate gusto ko na ating mag-post kasi gusto may yellow basket na ako. Pag may yellow basket ka na, yung mga products na ginagamit mo, it's either skincare, pang school man yan, pang office man yan, yung mga gamit na parang worth it talaga siyang i-share. Tapos anytime kapag may mga questions sila, pwede mo silang sagutin. Ayun. Alam nyo ba guys, pwede naman mga 5 products na meron ka kung may mga skincare ka or kahit anong products na ginagamit mo na pwede mong i-share, yun yung ulit-ulitin na gawin mong video. Isa guys sa mga mindset kasi ng ibang tao, once na naging affiliate ka, dapat iba-iba yung mga products mo everyday. Dapat iba-iba talaga, which is hindi guys. Dapat kung may isang product ka na alam mo talagang nagwo-work siya, na alam mo talagang maganda siya, na alam mo talagang worth it talaga yung price niya, and at the same time talagang magiging problem solution siya. At ang tatandaan nyo, sa TikTok affiliate be, kaya sila bumibili kasi nagsosolve sila ng problema. Problem solution. Mag-isip ka ng isang product na kung saan masusolusyonan niya yung isang problema. Pag yung problema na yon talagang na-explain mo, nakita talaga nila kung paano siya gumagana, paano siya nag-work, syempre bibilihin nila yon. Unless may mga iba talaga impulsive talaga bumili, na talagang pag nakita nila, okay, bibili ako. 'Di ba? Ganun siya. So for me, isa guys sa mga realizations ko is kapag post ka ng mga product, if binibuild mo talaga yung sarili mo, paulit-ulitin mo lang yung mga videos na ginagawa mo. Okay, so i-share ko lang sa inyo. Nung nung December, ayan, talagang nasabi ako sa sarili ko, gusto ko talaga mag-post na, na siya, talagang consistent. So, consistent guys, 2 weeks, lagi ako nagpo-post ng 5 videos per day. So, pag umaga, pagkagising ko, maghahanap ako ng product na lagi kong ginagamit, and then, vini-video ko siya. Then, 5 videos per day, biha, as in sa 2 weeks na yon 5 videos per day siya. And then, iniisip ko na yung problem and solution. Doon, nakita ko nag-work yung pagtatanim ko ng mga videos. Diba naririnig nyo? Power posting. Laging sinasabi nila power posting, which is gumagana siya sa akin. So, ang nangyayari ba, pag morning, 5 videos per day, everyday yan, ako saan, sabi ko, hindi pwedeng malipasan yung araw na wala akong pinopost ng mga video. Ganon. So, ang nangyari ba, nung dumating na yung ngayon na January, syempre hindi na ako active guys kasi nga nag-work na ako. Talagang medyo nag-adjust pa yung katawan ko nun. Dahil pagod talaga be, as in, ang nangyari be is nagkakaroon ako ng benta. Tinitinan ko saan siya galing. Yung mga benta ko na yun pala is galing siya doon sa mga videos na ginawa ko nung December at nung mga ilang months pa. So sabi ko, okay, kaya pa talaga may mga affiliates na talagang consistent sila mag-post. Talagang
kahit nasabihin mo na, uy, wala naman akong benta ngayong araw, nagpo-post pa rin sila. Yun kasi guys, ang isang secret kasi guys sa pagiging TikTok affiliate, may mga iba kasi nagsisimula pa lang sila, gusto lang nila na, ay, gusto ko mataas agad yung views ko, gusto ko may benta agad ako. So medyo na-frustrate ka, hindi mo alam kung anong gagawin mo, like, mababa yung views ko, ayo, wag na lang. Yun yung mindset ko before, na sabi ko, ay, gusto ko maging TikTok affiliate kasi may income. Tapos pag nakikita ko naman mababa yung views ko, nadi-discourage ako, so parang ayoko na, titigilan ko na talaga siya, ganyan. So isa guys, sa tip ko is enjoyin nyo lang yung pagiging TikTok affiliate nyo. Kung medyo mababa yung views, pwedeng tingnan mo, saan na part ba medyo hindi nila nagustuhan. Kasi guys, isa pang tip ko sa inyo guys is yung hook. Halimbawa, yung sa first 3 seconds mo, is meron kang isang bagay na parang makukuha yung attention nila. Kasi ang attention natin guys, sobrang ikli lang. Di ba ikaw, halimbawa may video na dumaan dyan, tapos medyo malumbay, papanoorin mo. Di ba hindi? So pinapanood mo siya kapag halimbawa medyo exciting, medyo nakakatakot, may hook ng 3 seconds na, ay alam mo ba, ganito ganyan. Naiintindihan nyo kasi importante talaga ang hook. And ang another tip ko guys is gamit kayo ng SEO. Meron tayong iba-ibang klase ng SEO, search engine optimization. Wow. Okay, so eto guys na SEO, yun din yung nakatulong sa akin. Hindi marami yung followers ko, pero nabibigay ko siya sa mga talagang dapat napuntahan kasi nga first gumagamit ako ng SEO, yung search engine optimization. So, paano siya guys? Like for example, magsasalita ako about sa whitening soap. So, 3 beses ko siya gagamitin. Whitening soap, whitening soap, whitening soap. Sa video na yon. Okay? 3 or 5. Kapag sinasabi mo kasi siya, syempre, naririnig ni TikTok na, oh, eto, whitening soap pala to eh. Ganito, ganyan. Tapos, it's either, gumagamit din ako guys, ng yung gagamit kayo guys ng sa caption, diba? Yung parang may mga nagsasalita, diba may nagsasalita, tapos merong letters dyan. Ganon. Ginagamit ko din yun. Minsan. Dati ginagamit ko din yun. Tapos, sa description niya guys, ginagamit ko din yung whitening soap. And then, eto pa ha, ang pinakamahalaga, yung mistake na nagawa ko before is yung hashtag. Sa hashtag, ang ginagamit ko, hashtag FYP, hashtag ganito, ganyan, hashtag. Sa hashtag guys is up to 5 hashtags lang. Pero ang ginagawa ko guys is pang general na siya. Like for example, yung mga books na ginagamit ko sa electrical engineering. Ang ginagawa ko guys, hashtag electrical engineering, hashtag book recommendation, hashtag electrical engineering students, hashtag electrical engineering, ganito, ganyan. Basta related siya guys sa electrical engineering or kaya yung mathematics. So, doon guys, nare-reach siya. Naaabot yon ganun. Kasi dati, ang ginagawa ko lang hashtag FYP, hashtag ganito, ganyan, for you, hashtag viral. Hindi siya napupunta sa kung saan talaga. So, dapat ang ginagamit nyo guys sa mga hashtags is related talaga siya doon sa ginagamit mo. Ayan. Or kaya maging general ka. Okay, so yung first na 4 na hashtag, general, hashtag electrical engineering student, electrical engineering life, electrical engineering something. Tapos doon guys sa hashtag na panlima ko is hashtag mathematics kasi yung book na ginagamit ko is mathematics. Nagigets nyo? So ganun guys yung point ko. Okay, so importante yung SEO, importante talaga guys yung hashtags, importante yung description, importante na yung mga products na ginagamit mo. Yun yung pinapakita mo sa kanila. Kasi if may changes man sila na makita sa'yo, ay okay, ginamit niya to. Okay, sige, gamitin ko to kasi ginamit niya talaga to eh. May proof siya na talagang ganito, ganyan. Kasi may mga iba guys, talagang nagpo-post lang sila para makabenta. Which is yun yung iiwasan nyo. Maganda na binibuild nyo yung trust nung mga nanonood sa inyo na, ay okay, sige, ganito, ganyan, binibili niya to kasi ginagamit niya to. Di ba kapag may nakikita kayong artista, kapag nakita yung ginagamit siya ng artista, binibili ninyo. Kasi alam niyo na ginagamit niya. Alam niyo na effective sa kanya. Ganon. Okay, so ilan naman everyone. So gusto ko lang i-share sa inyo guys yung sa TikTok affiliate na first, mag-power posting kayo kahit gaano pa ano pa yung nararamdaman nyo ngayong araw. Mag-post kayo kahit 5 videos. Magsimula ngayong araw, 5 videos. Then, i-consistent mo siya ng 1 month. Ako na magsasabi sa'yo. Pangalawa, gamit ka ng hashtag. Yung hashtag na general, kahit 4 na general na hashtag, tas isang specific. Gamit ka ng SEO. It's either sa salita, 3 beses mo siya sasabihin, or kaya gagamit ka ng, ano ba to, yung may mga captions. And, lagyan mo din siya sa may descriptions niya. Okay? And again, guys, disiplina. Okay? Kung gusto mo talaga, disiplina. Alam niyo ba, maraming mga opportunities, maraming pwedeng dumating sa inyo. Basta, ibibigay niyo talaga yung best niyo. Maging unique din kayo. Hindi na yung gagayahin niyo yung isa't isa pa ulit-ulit na lang. Okay, sila naman everyone sa including Clavios, and this is my YouTube channel. So, sana guys, may natutunan kayo. And marami din kayo guys, mga TikTok na mga affiliate, na mga series, mga serye, na kung saan i-share ko yung mga tips na nag-work sa akin, na pwede mag-work sa inyo. Okay, sila naman everyone. So, pa-like, share, and subscribe to my YouTube channel guys, para update kayo sa mga panibagong videos ko. So, again, including Clavios guys, and thank you for watching. Bye-bye!